Matapos matrade si Anthony Davis sa Dallas Mavericks ay merong naiwang palaisipan sa karamihan. Ito ay sino na ang magdodomina ngayon ng paint at depensa para sa Los Angeles Lakers. Opisyal lang pinakawala na tinrade ng Los Angeles Lakers papunta sa Charlotte Hornets sila Dalton Knecht, Cam Reddish, 2031 unprotected first round pick at 2030 pick swap para sa 7-foot center na si Mark Williams. Sulit nga ba at mag-fit kaya ito sa duo nila Luka Doncic at LeBron James? Well, para sa akin ay oo. Nakita naman natin kung paano mag-blend ang isang LaMelo Ball kay Mark Williams. Ang ganda talaga ng kanilang nagagawa sa court. Well, nag-average siya ngayong season ng 15.6 points, 9.6 rebounds, 2.5 assists at 1.2 blocks. Sulit na yun mga repa since hindi naman siya babad sa game. 25 minutes lamang siyang ginagamit ng Hornets. Well, efficient din itong si Williams kung atin titignan. Nasa 60% ang kanyang nagagawa sa field goal at pag nag-umpisa talaga niyang makuha ang pace ng kanyang opensa ay unstoppable din ito. Tignan nyo na lang ang kanyang stats before siya matrade mga repa. Ang solid diba? At kung tutuusin ay maituturing din itong double-double machine. Well, bukod dyan ay dahil din sa pagkakadagdag ni Mark Williams sa lineup ay meron na talagang poposte sa ilalim at magiging malaking bagay ito sa gap ng kanilang depensa. Yun naman talaga ang kulang ng Lakers eh. Bakit ngayon lang ginalaw ang baso kung kailan wala na si AD? Iniisip ko tuloy baka napakamot na lamang si Anthony Davis dito dahil kung kailan siya wala na, tsaka siya napagbigyan. Well, sa ngayon ay nakuha naman niya ang kanyang gusto na merong makatuwang na sentro pero sa Dallas na nga lang. Anyway, sa adjustment naman ni Williams sa Lakers ay sa tingin ko ay konti lang. Nandyan din kasi si Luka na sanay nang magmando ng opensa sa mga sentro. Danas niya na kasi yan panahon na naglalaro pa siya sa Dallas. Andyan kasi sila Derek Lively at Gafford. Ganon din naman itong si LeBron James na mas may experience sa ganong aspeto. Kaya naman sa takbo ng sistema ng Lakers ngayon ay fit na fit talaga si Williams. Playmaking ni Luka, pagiging all-around player ni LeBron James, scoring ni Austin Reeves at Hachimura at dahil sa pagkakadagdag ni Williams ay sa kanya sigurado na katoka ang paint at depensa. Kabang-abang talaga ito mga repa. Sa kabilang banda, siyang tunay na maaasahan mo talaga sa opensa si Dalton Knecht. Kung mag-init ito ay talaga namang napakahirap pigilan. Ilang beses na nating nakita yan. Pero sa pagkakataon kasing ito ay kailangan talaga ng Lakers ng isang sentro. Kaya naman pinakawalan nila si Dalton at itong si Cam Reddish. Though medyo nakompormiso ng bahagya ang Lakers dito dahil dalawang gwardya ang nawala. Pero kung titignan natin ay magandang move pa din ito para sa Los Angeles Lakers overall. Hindi kasi nawala sa kailang lineup si Austin Reeves at Hachimura at ang matindi dito ay nakakuha pa sila ng isang solid na sentro na 23 lang mga repa. Kaedad ito ni Dalton Knecht pero kita nyo naman kung gumalaw, athletic talaga at magiging maganda sigurado ang blend nito pag nakasama niya na sa court sila LeBron James at Luka Doncic. Sa Hornets naman mga repa ay malaki ang magiging epekto ng pagkawala ni Mark Williams. Nawalan kasi sila ng magdodomina sa ilalim. Kung titignan din kasi natin ang roster ng Hornets ay marami na silang shooting guard at small forward. Pero heto, pinagpalit nila ang kailang sentro para sa dalawang shooting small forward. Siguro'y mas nakafocus ngayon ng Hornets sa pagkuha ng mas maraming future draft picks at nakitaan din talaga nila ng potensyal itong si Dalton Knecht. Sa uli ay ang dalawang kupunan ay meron pa ding pros and cons na nangyari. Bagamat nawala ng sentro ang Hornets ay nakuha naman nila si Dalton at meron pa silang future draft picks. Sa Lakers naman ay nawalan naman sila ng magagaling na gwardya. Ganun pa man ay napuno naman ito ng pagkuha nila kay Mark Williams dahil sa galing nito sa depensa.